I'm so disappointed kay VP Sara. In her effort not to play politics, she's actually playing politics. Diba? Sa effort niya na hindi mamuliti ka, ang ending, namumuliti ka siya. Dapat sana, si VP Sara, dahil she rode on the platform of unity, should be the one to facilitate the unity. Even within her own family. Okay. So mga kotsero, eto ngayon ang ganap. Naalala nyo, 2 weeks ago, nagsalita ang Baste Duterte. Anong sinabi ng Baste? Baste Duterte calls on lazy Marcos to resign. Ano sinabi niya? Lazy daw eh. Tamad. Sabi niya, you are lazy and you have no compassion. Mr. President, if wala kay gugma o aspiration sa imuang nasod, resign. Minda News reported that Duterte cursed 20 times. Binilang niya talaga yung mura, Minda News. wala kayong ibang hobby. Diyos ko. Anyway. So, Minda News reported that Duterte cursed 20 times in his speech as he lambasted the alleged bribery of voters in exchange for signing the forms expressing support for charter change. Yan. Ito, Marcos and Vice President Sara Duterte, the mayor's sister, ran together in the 2022 polls. Dapat dun pa lang, naisip mo na. Ano kayang pwedeng sabihin ko sa pamilya ko, di ba? Ano kayang pwede kong sabihin sa pamilya ko para magbago naman ang ihip ng hangin, di ba? Pangit kasi eh. Tapos ito, as usual, syempre. Pupuntahan natin si Shi Digong. Shi Digong. Bongbong bangag. Sabi. Marcos included in PIDEA watch list, sabi ni Shi Digong. Balikan lang natin. Mabalikan tayo ng konti sa history, guys. So sabi, amid the growing rift with the Marcoses, former President Rodrigo Duterte made a blistering accusation, blistering, that President Ferdinand Marcos Jr. is supposedly a drug addict. At pa ang claim, the president's name is included in the drug watch list by the PIDEA, according to the former leader. Okay. Okay. Sabi niya, bongbong bangag yan. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon ang pangalan mo. Sabi. Alam niyo mga kotsero? Ulitin ko lang. Itong kay Shi Digong. Ulitin lang natin ha. Ulitin lang natin. Lagi niyang sinasabi, nung mayor daw siya, nung mayor. Pinakitaan daw siya evidence ng PIDEA. Nung mayor. Tapos meron pang isang video, di ba, na sinabi niya, nung mayor din daw siya, may ganito, may ganyan. I'm of the belief, or, hindi naman conviction, basta belief na lang. I'm of the belief na during this time, na pag sinasabi niyang nung ako ay mayor, ang nasa utak niya actually is nung presidente siya. Na-explain ko na yan kung bakit. I think a few days ago. Medyo siguro a few days ago. Which led me to think, ako lang naman to, which led me to think na nasa tamang pag-iisip pa ba si Digong? Kasi yung mga kwento niya, it will always relate to his role, ng kanyang trabaho nung siya ay pangulo.
Magsha-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa inyong sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, lagay nyo account nyo sa loob, at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas through GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jarrett, ayan o, basta ko na yung pangalan ko, ito na yun, Coach Jarrett na yan. O. Sa Sendwave ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Yon, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So, di ba? Baka meron talagang problema na sa thought process ang ating Pangulo. No. Baka yung panahon na iniisip niya, presidente, na iniisip niya mayor siya, sa totoong buhay, presidente na siya ng Pilipinas. Kasi nga naman, mga kotsero, bakit ka papakitaan ng PIDEA? PIDEA. Philippine Presidential Drug Enforcement Agency. Ba't ka papakitaan ng PIDEA ng listahan ng watchlist? Not only that, kung yung vice-presidente nga, hindi mo binigyan ng access sa watchlist ng presidente si Digong. Totoo yun, nangyari yun. Naalala nyo nung nagkaroon ng ICAD? Yung ICAD, mga kotsero, di ba itong si Leni Robredo humingi ng kopya ng drug watchlist? Alala nyo yun? Tapos sabi ni Presidente, it's in a need to know basis, parang ganun. Hindi mo dapat makita yan. It's in a need to know basis. It's highly confidential, etc. etc. Vice-Presidente nga hindi nakita yan dahil hindi mo pinayagan. Ikaw, mayor lang, papakitaan ka. Sino pakita sa kanyang presidente? Ang sabi ng presidente, ang sabi ni Pinoy, sige, pakitaan nyo kay Duterte yung listahan ng watchlist. Di ba? But anyway. So, yun. So, alam natin na parang weird talaga tong statement na to. Kaya nga ang sabi ng PIDEA, walang ganyan. Fake news si Xi Digong. What's new? What's new? Kung fake news si Xi Digong, what's new? Sige nga, anong bago? Matagal na siya nagpe-fake news. At mag-iiyakan na naman itong mga Duterte Balahura supporters ngayon. Meron ba? Meron bang Duterte Balahura supporters dito ngayon? Ito yun, Verge. Tama si Verge. Pinaalala ni Verge. Tapos sinabi niya na hawak doon niya yung uniform nung panahon na yon, nung mayor siya. Malabo. Ay, meron na. May nagparamdam ng Balahura supporter ni Duterte. Wala na rin ako ma-i-vlog. Ang dami ko ka nabablog eh. Duwag kasi yung presidente nyo. Baliw kasi yung presidente nyo eh. Si Casper Gold na lang yung sulsol. Parang si Admar. Anyway, going back. Sabi ng PIDEA, hindi, Digong, fake news ka. Pero syempre hindi nila ginanon, di ba? Alam niya naman ang mababait yan kay Digong. Tayo lang yung gano'n. Tayo lang yung medyo balahura kay Digong. Tapos pati PNP sabi. Sabi ni PNP, walang dokumento na nagpapakitang si PBBM konektado sa illegal drugs. Sabi niya. Tapos ano sinabi ni Digong na response dito? Pardon my French, sinong gago daw ang magpapakita na sa presidente niya na ikasama ka sa watchlist o Mr. President kasama ka sa watchlist? Wala rong gago na gagawa noon. Talaga ka? Talaga? Kung hingi ni presidente? Di ba? Kung hingi ni presidente, sabi ni presidente,
Pidea, pakita nyo nga sa akin yung drug watch list niya. Sabihin niya. Andito yung pangalan ko. Ba't andito yung pangalan ko? Oh. Hindi nakita niya. Mali kasi ng statement si Digong eh. Dapat ang sinabi niya, sino bang presidente ang aamin na nasa drug watch list siya? At aaminin ba sa publiko ng PIDEA na nasa drug watch list ang presidente nila? Yung dapat ang sinabi. Tapos, pati yung sarili niyang tao, kinontra siya. Oh, Bato confirms PBBM not in narco list. Yan ang problema. Oh, dahil problema ni Fentagong, no? Si Fenta Diggs. Oh, yan. Sabi niya, when I was PNP chief, I have not seen the name of the president. Sabi niya. Based on all the foregoing facts, the PIDEA asserts that President Marcos is not... Ay, hindi. Iba pala to. PIDEA statement na pala to. Sinabi ni Bato. Patay. Siguro napagalitan to si Bato de la Rosa, no? Yan. O di fake news. Diba? Yung mga DBS, wala, fake news kayo. At kung naniniwala, parang ulitin ko lang mga kochero, parang ganito yan. Yung Pulburon video, extended, ito yung sequel ng Pulburon video. Yung una, nanggaling yung chismis kay Maharloka. So, parang hindi talaga credible. Alam niyo naman si Maharloka, wala namang kredibilidad talaga yung babaeng yun. So, hindi talaga credible yung Pulburon video. Kaya naghamon sila, naghamon pala tayo, na, oy, labas niyo yung video kung talagang totoo yan. O ano nangyari? Lahat sila, parang ipis, nag-alisan, nagtakbuhan, mga ipis. Oo. Diba? Tapos, nagkaroon pa ng excuses, nakakita raw ng Betamax. Betamax? Yan, isaw. Betamax. O, ganon. Takbuhan, parang mga ipis, like the cockroaches they are. Alisan. Kalain nyo yun, may part 2 pa. May sequel, ito yung part 2, yung bangang. Yung listahan ng drug list. Oh, anong sinabi? Meron daw nasa watch list daw, si PBBM. O, di lahat tayo, nagulat. Dininay ng PIDEA, dininay ng PNP, dininay ni Bato. Pero may mga nagpapakalat pa rin. I saw the list. I really did. I saw the list. Marcos is there. Mga vloggers ni Digong. O, hiningi uli natin. O, pakita nyo yung list. Ano nangyari? Ano sinabi ni Digong? Hahanapin ko yung list. Hanapin ko yung list. Pag nakita ko, papakita ako sa inyo. Grabe. Grabe kayo. Nakita nyo na si Digong nga, hahanapin pa lang. O ngayon, ganito. Meron na, dahil dyan sa mga nangyayari na yan, it's not good anymore. Hindi na siya maganda para sa Pilipinas. Hindi na siya maganda para sa Pilipino. Instead of we are united na maging maayos ang bansa, hindi na maganda. So may mga bagong kongresista na nang sabi, BP Sara, baka naman kausapin mo yung pamilya mo. Baka naman. Baka pwede. Panoorin natin yung video. Ito yung balita. Panoorin natin. A group of House lawmakers is calling on Vice President Sara Duterte to talk to her family amid a bitter word war between President Marcos and the Dutertes. Now, this comes after former President Rodrigo Duterte called for the secession of Mindanao and accused Marcos of substance abuse. Davao City Mayor Sebastian Duterte also demanded Marcos's resignation.
That appeal was made by so-called young guns, or the young generation of lawmakers, which include Lanao del Sur Young guns 1st ang wala. District Representative Zia Young Alonso guns. La Union 1st Young District guns. Representative Francisco Pero, Ortega, Zambales 1st District Representative Jefferson Konghun, and Isabela 6th District Representative Baduy ang Faustino wala. D. Sana isa lang ang hinihingi namin na sana kausapin din sana ni VP Sara no yung kanyang pamilya no para suportahan ang ating pangulo dahil wala namang ibang gusto ang ating pangulo kundi ang kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. They also urged the elder Duterte and former House Speaker Pantaleon Alvarez to be more circumspect in their statements. My calling to our leaders, be more circumspect. If we should not use independence or the issue on secession of Mindanao as a political slogan. We should not use that loosely in order to express our dismay politically. Wag mo natin gamitin ito na political slogan or tirahin because we are frustrated personally and politically sa nakaupong mga leader. Wag po. Kasi it adds insult to the memories of those who are fallen. Yun. Ako, alam nyo mga kotsero, para sa akin personally, yung sa secession of Mindanao, personal dapat yun eh. Personalin talaga dapat natin yun. Dapat magalit tayong lahat dyan. Seriously, dapat magalit tayong lahat dyan. Doon sa, saan ba to? Diyan sa Mindanao secession na yan. Bakit? Kasi marami hong mga Pilipino ang ipinaglaban ang isang Luz Beminda. As in, pinaglaban talaga. Patay kung patay. Ganon. So, itong very recent bastardizing, and I'll call it that, the bastardizing of the Philippine national at territorial integrity dahil lang nagtatampo ka sa nakaupo. Diba? Parang wag naman ganun. May mga taong namatay para dyan na ipagtanggol na iisa lang yung bansa natin. Buti sana kung politika lang Diba? Buti sana kung politika lang. Kaso hindi. May mga legit na namatay para dyan. At so sinabi ni Kuya na yun, Kuya yun, parang tight kami. Sinabi ni Congressman, Adjong, naman yun, nakaka-insulto naman yun sa kabayanihan ng mga taong pinaglaban ng iisang Pilipinas. May tampo ka sa gobyerno, edi magtampo ka sa gobyerno. Batikusin mo yung gobyerno. Huwag mo idadamay yung mga kababayan mo. Ikaw na lang, mag-isa ka. Ang problema kay Shidigong lagi siya nagtatago sa likod ng kung sino man Duwag ka kasi. Matapang kasi may death squad. O di nagtago siya sa likod ng death squad niya. Kung totoo yung death squad. So sana seryosohin. Yung galit dapat may galit ang Pilipino dito sa latest call. And alam nyo mga kotsero, kahit anong sabihin ng mga Duterte Balahura supporters at ng mga Duterte influencers tungkol dyan sa Mindanao secession, nothing will ever make it right. And there's nothing patriotic about it. Kahit sabihin nyo na frustrated na kasi si former president sa patakbo ng Pilipinas, he is part of the government of the Philippines. Litin ko lang. Baka may mga Duterte Balahura supporters na nakakalimot. Si Digong, 6 na taon naging presidente. Kasama siya dun sa sistema na nagpapahirap sa Pilipinas. Yung tinatawag din nagpapahirap sa Pilipinas ngayon. 20 years siyang mayor ng Davao. Kasama siya sa sistema ng weak governance na tinatawag niya. Di ba sinabi niya yun?
Walang mangyayari kasi from the time ni Cory Aquino up until today, palpak yung governance. 6 na taong kang presidente, si Digong. So mga kotsero, I agree dun sa sinabi ng mga kongresista. I don't really agree much or often sa mga miyembro ng lower house lalo. Kasi lower house, that's composed of 300 people with 300 different political motivations. So ako parang hindi ako masyadong But anyway, pero dito I agree sa punto na to. Si VP Sara rode on the platform of unity with PBBM. Hindi naman ginugulo ni PBBM yung pamilya niya eh. Tapos all of a sudden, yung pamilya niya went on a tirade against the president. That is still ongoing. Dapat siya yung maging arbiter. Siya maging arbiter sa kanilang dalawa. Pag-ayusin niya yan. Anong sinabi ni VP? Ito sinabi ni VP. Paparinig ko sa inyo ang sinabi ng ating butihing Vice Presidente. Pinaplansya ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Malaysia, partikular sa usapin ng edukasyon. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano-ano na ang mga dinaluhang events ni VP Sara? Cheryl, naging abala nga sa maghapon si Vice President Sara Duterte dito sa Malaysia. Isa sa mga bagay na ginawa niya ay nakipagkita siya sa Deputy Prime Minister ng Malaysia at nagsalita sa Simeo. May nabanggit din siya sa media tungkol sa samahan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. May unity pa rin daw sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa usapin ng pagpapaunlad sa Mindanao. Dito sa Malaysia, giniit ni VP Sara na hindi magiging sagabal sa kanila ang mga politiko sa Mindanao na magkakaiba ang prinsipyo. Wala akong comment sa politika, no, because everyone can go their way sa politics. But sa development projects naman doon sa Mindanao ay tinututukan natin. Kamakailan lang nandun si Pangulong Marcos sa Davao City para ipresenta yung transport modernization ng Davao City and of course yung iba pang mga development projects sa iba pang lugar sa Mindanao. Kamakailan lang, Sorry guys, wait lang. May papakita lang ako sa inyo. Road yung mic ni Kuya, baka may gustong kumain yan. SMNI yata ng microphone to guys. Kaya baka may gustong kumain ng microphone na to na Rode. kamakailan lang, minuksan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang usapin ng paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Bagay na tinabla mismo ni Pangulong Marcos. Sigurado raw na papalpak ang ganyang plano. Kahapon, kinumusta ng media ang samahan ni PBBM at VP Sara. Sagot ng bise, We have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. pero Scripted, nang tanungin Yan siya din kanina sinabi niya kahapon, kung kakausapin ba niya ang kanyang pamilya para hikayating suporta ng Pangulo, dumistansya si VP Sara. I have no comment on that at the moment. Sa kabila niyan, merong Ano sabi? Ano sabi ulit ni VP Sara? Balikan natin yung tanong. Both personal and working relationship. Pero nang tanungin siya kanina kung kakausapin ba niya ang kanyang pamilya para hikayating suporta ng Pangulo, dumistansya si VP Sara. I have no comment on that at the moment. Kailan ka magkaka-comment, VP Sara? Bagay sila magsama ni Senator Amy. Isang nakakaloka queen tsaka isang no comment queen. Ay, hindi, nakakaloka queen at no comment princess. Alam nyo mga kotsero, this is not the VP Sara that we knew. Hindi ito yung VP Sara na kilala natin. Ano to, mga kotsero? Ito yung what do you call it?
I, I want to say customized, pero hindi customized. Sculptured. Sculptured. Or, tawag dito. May iba pa akong term eh. May iba pang term dapat eh. Hindi sculptured eh. Pero, yun ang gusto kong ano, yun ang image na naiisip ko. Parang ano, parang hindi molded eh. Hindi molded. Shucks. It's not molded. But anyway, it's like she went through finishing school. Tapos after nagkaroon na siya ng finesse and grace and all of that. Filtered probably filtered, pero hindi yun yung ano eh. Hindi yun yung gusto kong ipunto. Pero parang siguro let's just for a lack of a better term, trained. Ito yung trained version niya. Or yeah. For lack of a better term. Na parang pinagsabihan siya. Na, Sarah, ka mag-outburst ulit Ganun. Or, yung dati mong tapang, i-ano mo yan i-hold back ka muna. Tamed. Siguro tamed. Tamed is probably closer to what I want to say. Tamed siguro. Yeah, tamed. Parang ganon. Parang na-tame siya. Parang may naglatigo sa kanya na matindi at dahil nalatigo siya na matindi, change muna tayo na strategy. Para siyang parang dating di ba halimbawa yung mga parang circus animal ba? I mean, I'm not saying she is a circus animal. What I'm saying is, ganun kasi yung dating. Hindi ito yung VP Sara na na kilala natin dati. 'Di ba? Nung Mayor Sara pa lang, yung Mayor Sara, ayun, yung nanununtok. Tapos kapag merong bumabasag pag may nakikialam sa teritoryo niya, 'di ba? May maaanghang na salita. Pati yung tatay niya pinagsasalitaan niya ng kung ano-ano, 'di ba? Maski yung nung elected yung tatay niya, kung ano-anong sumasagot-sagot siya ng mga hindi natin na, 'di ba? Na mga bagay-bagay. So, during that time, yun yung VP Sara yun yung Sara na kilala natin. The Mayor Sara that we know is no longer there. Wala na. She's gone. This is the VP Sara. Iba tong si VP Sara. The Mayor Sara is gone. She's dead. For now. Or maybe resting. baka nagpapahinga lang, ganon. Oo. This is the VP Sara now. Ito na si VP Sara. Wala na yung Mayor Sara. Wala na yun. Kalimutan na natin yun. Ito na yung VP. Ito na siya. Baka baka dumaan siya sa Aling Maliit Finishing School. Baka dumaan siya sa Aling Maliit Finishing School. Diba? Ganun. Baka doon siya baka dumaan siya doon. Ganon. Kasi alam nyo, ako personally, hindi ako naniniwala na wala siyang comment doon sa mga nangyari, sa mga sinabi ng kapatid niya, sa sinabi ng tatay niya. I personally don't believe na wala siyang comment doon.
Sa napakaliit na bagay nga ng SMNI, may comment siya eh. Dito pa kaya sa napakalaking bagay na to? So, ako nagtataka bakit ganun. I did not expect her to be this this subdued. Hindi rin it's not parang tailored siguro. Pero it doesn't capture what I want to say eh. Yung tailored. Pero parang ganun. Tailored. Scripted. Yan din yung sinabi niya kahapon. Alam, napansin nyo? Yan din yung sinabi niya kahapon. It's like she's reading from a script. Na kapag may tanong tukol kay PBBM, ito lang sasabihin mo, wala nang iba, ito lang. Pag tinanong ka tungkol sa ICC, ito lang sasabihin mo, wala nang iba, ito lang. Pag tinanong ka tungkol sa pamilya mo, ito lang sasabihin mo, wala nang iba, ito lang. Pag question na hindi nila na-anticipate, sasabihin niya, I have no comment on it right now. Really? Don't have an opinion? Hindi ako naniniwala na wala siyang opinion on it. Ang problema, mga kochero, I think, tuloy na lang yan kung gusto niya. Tuloy na lang niya kung gusto niya. Pero, hindi ko lang alam kung masusustain niya yan. Ang hirap niya na, 4 na taon pa siyang gaganyan. Hirap niyan. I don't think it's in her personality. Maski nga yung tatay niya, sinasabi ng tatay niya, di ba, sa kanilang pamilya, siya yung laging aggressive. Alpha woman nga daw yan, ang sabi. Subjugated daw, sabi ni Manamu. Thank you very much sa inyong super chat. Mayor Sara is gone. The Mayor Sara we voted is gone. Wala na. What we have now is the tailored politician. And tulad nga ng illustration ko kanina, para siyang yung mga circus animal, yung mga lion, mga tiger na kinukuha sa circus, kinukuha sa gubat or sa wild, tapos dadalhin sa circus. Ganun. Yun na siya ngayon. Na-tame na siya. And ako lang I think, and I hope I'm wrong, kasi binoto ko siya eh. I think she's now learning how to play the politics. The politics behind all of this. I think she's doing it now. And hindi ko lang alam kung paanong will this work for her in the future? I don't know. Basta ako, mga kochero, kung tatakbo man siya sa 2028 at si Raffy Tulfo sa 2028, I would look for, sana meron pang isa or 2 o 3 na tumakbo na medyo mas viable ng konti. At wala akong pakialam kung hindi sila mananalo. Basta sa iba ko ibibigay ang boto ko. Siguro mas deserve. Unless VP Sara proves herself. Kaso nga lang, hirap pagkatiwalaan ni VP Sara ngayon eh. So hanggang dito lang po muna tayo mga kochero. Maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. And huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating pong Facebook page mga kochero. And I'll see all of you tomorrow sa next Coach Jared Live natin. Alright, bye everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?